Ito naman ang mas maaksyong balita ngayon. Sunog na naman! Lolo patay kasama na naabon ang 6 na bahay na natupok sa Pasay. 4 namang bahay sa UP Bliss sa QC nasunog din. Claudine Barreto, nag-ayam sorry na sa 2 ground crew ng Cebu Pacific na tinalakan umano niya sa airport. Tapos na nga ba ang issue? Oh, to the gay community, you know, I apologize if I did something, but all I say is I'm against the same-sex marriage, but I'm not condemning you. My favorite verse is love one another as you love yourself, love your neighbor. So I love everybody. Manny Pacquiao, nagsorry naman sa mga bating. Miriam Kiambao na dati ring binatikos dahil sa umano'y anti-gay comments, may advice kay Pacman. Good news! Minimum wage na mga manggagawa sa NCR, tinaasan ng 30 pesos kada araw. Pero itinaas na nga, sagot ng ilang grupo, kulang pa. Panamanian diplomata na nakusahan ng rape, naglabas ng patunay hindi niya pinwersang sumama ang nagrereklamong Pinay. Biyahing pa Scarborough ni dating Marine Captain Nicanor Faeldon para magtayo ng watawat ng pinasakay ng basnig na pornada dahil kay Pinoy. Banggaan ng pinasa China tuloy, pero sa basketball court, dating NBA star na si Yao Ming to the rescue nga ba? Lady Gaga, Antichrist daw, fans ng singer to the rescue. Sa showbiz action, megastar Sharon Cuneta may kaaway na naman sa Twitter. At Jessica Sanchez pasok na sa top 2 ng American Idol. At sa Aksyon Extra, Flores Di Mayo na Under the Sea, sisilipin. Partner, mga kapatid, simula sa whether or not masugutin. Biyernes, 18 ng Mayo, magandang gabi. Ako po si Cheryl Cosim. Patapos na ang linggo, humabol pa ang back-to-back na sunog. Tinatayang nasa 3 milyong pisong halaga ng mga ari-arian ang napinsala sa sunog sa UP Bliss sa QC. Mas masaklap naman ang nangyari sa Pasay. Patay ang isang lolo na hinihinalang na trap daw matapos magligtas ng mga gamit. Ikwento mo, Trish Roque. Kanya-kanyang hakot ng gamit ang mga residente ng UP Bliss sa Barangay San Vicente QC matapos sumiklab ang sunog sa kanilang lugar pasado alas 12 kaninang tanghali. Nagsimula ang apoy mula sa isang bahay sa likod ng UP Bliss pero agad itong kumalat dahil gawa sa light material sa mga bahay. Sa kasagsagan ng sunog, nakunan pa ng news team ang asong ito na natrap sa ikalawang palapag ng gusali. At dahil sa lumalaking apoy, napilitan na rin itong tumalon. Laking tuwa naman ang kanyang amo na nailigtas ang kanyang alaga kahit mismong sila walang naisalbang personal na gamit nila. Tagal na, 11 years na ito eh. Makita niya ako sa ibaba eh. Ganyan ako, tumalo na. Si Aling Ami naman, naihagis daw palabas ng bahay ang kanyang mga anak sa labis na pagkataranta. Buti na lang ni sugat o bali walang tinamo ang mga bata. Kwento ni Aling Ami, sinipa niyang dingding na yero sa kanilang likod bahay at doon init siya ang 2 anak para mailigtas sa sunog. Oo, kasi andyan na yung usok yun, yung kanto na po yun, aabuti na kami syempre. Hindi ko na po yun iba sinagis ko na, tapos nagpatulong po ako dito sa mga bata. Nasa 4 na pong bahay ang natupok sa sunog na hinihinalang nagsimula sa jumper ng kuryente. Kinakailangan dyan ipaalam nila sa mga kinauukulan yung mga nagaganap na ganyan dahil pag nagkasunog sila, naman na maapektuhan. Kasabay ng sunog sa UP Bliss ang isa pang sunog na sumiklab naman sa Barangay 189 sa Pasay. Sa cellphone video na ito, kitang-kita na mabilis nilamon ng apoy ang 6 na bahay. Hirap ang mga bumberong pasukin ang lugar dahil sakitid ng kalsada nito. Kaya ang mga nagmamagandang loob na residente, manu-manong nagbuhos ng tubig gamit ang balde. Pero sa kasagsagan ng sunog, namatay ang isang kapitbahay nila. Ang 64 anyos na si Danilo Kutsapin na posibleng natrap matapos magligtas ng gamit. Siguro na nasupukit lang sa usok. Hindi siya nasunog. Natabo na lang yun.
Sabi ng Pasay City Bureau of Fire Protection, illegal wiring o jumper din ang posibleng mitsa ng sunog. Trish Roque, News 5. Humingi na ng paumanhin si Claudine Barreto sa 2 ground crew ng Cebu Pacific na nasigawan niya halos 2 linggo na ang nakaraan. Umaasa ang mga magulang ng 2 stewardess hindi lang pang best actress ang sorry ng celebrity. Ikwento mo, Gerard de la Peña. Mas nakakangiti na ngayon si Rosario kumpara noong huli ko siyang nakapanayam. Si Rosario ang ina ng isa sa 2 Cebu Pacific ground crew na sinigawan ni Claudine Barreto dahil sa naiwan niyang bagahe. Nagsorry na raw kasi ang aktres sa pamubulyaw niya sa kanyang anak na si Christine Ann Ilagan at sa kasamahan nitong si Charis Bokbok. Masaya na ako, okay na at natanggap niya na ang pagkakamali niya. Para kay Mrs. Ilagan, hindi na mahalaga kung totoo o pakitang tao lang ng aktres ang ginawang paghingi ng tawad. Artista siya, kaya kaya niyang gawin ang lahat. Kaya niyang umiyak, kaya niyang tumawa. Kaya kahit hindi sa kalaban niyang pagsusorry, nagagawa niya. Umaasa rin ang mga magulang ng isa pang ground crew na si Charis na totoo ang pagsusorry ng aktres. Napayak pa nga raw si Claudine habang humihingi ng tawad. Pangit naman noon ang siya ng sorry, tapos tip of the tongue lang pala yun, hindi para sa loob galing. Siyempre, hindi ko kabisado ang galaw ng artista. Nag-resign na si Charis sa Cebu Pacific, pero paglilinaw ng kanyang pamilya, nakaplano na ito bago pa ang insidente sa NAIA. Wala naman daw balak magbitiw si Christine. Yun nga lang, ayaw pa rin itong magsalita sa issue dahil pinagbabawalan pa rin daw siya ng Cebu Pacific. Sa ngayon, wala nang balak magsampa ng kaso sa korte ang 2 pamilya laban sa aktres. Gerard de la Peña, News 5. Magkakasagupa na ang China at Pilipinas pero hindi yan gera dahil sa Scarborough Shoal kundi labanan sa hardcourt. Ikwento mo rin sa Kiko. Kumpirmadong darating sa Pilipinas si dating NBA superstar Yao Ming kasama ang pagmamayari niyang team na Shanghai Sharks. Makakasagupa ng Sharks ang PBA All-Stars para sa isang friendly game sa June 28 pero malabo raw na makapaglaro ang dating sentro ng Houston Rockets. Umaasa ang Philippine Sports Commission na makakabuti ito sa relasyon ng China at Pilipinas sa gitna ng kontrobersya sa Scarborough Shoal. Sa NBA, pinatood ng San Antonio Spurs ang Los Angeles Clippers sa Game 2 ng kanilang serye, 105-88. 2-0 na ang series pabor sa Spurs. Sa Eastern Conference Semis, tinambakan din ng Indiana Pacers ang Miami Heat sa score na 94-75 para manguna sa kanilang serye, 2-1. Nag-courtesy call naman kay Pangulong Aquino ang Phil-Canadian NHL player na si Joshua Nichols kasama ang kanyang lola, tito at kapatid. Isang pirmadong hockey stick ang binigay ng hockey player sa Pangulo. Nandito si Nichols sa Pilipinas para i-promote ang sport na hockey. Tubong Tarlac ang ina ni Nichols habang Canadian naman ang kanyang ama. Renzong Kiko, News 5. Susunod sa aksyon, dagdag sahod sa NCR, inaprubahan na. Sapat ba naman kaya? Kampo ng Panamanian diplomat na nag-rape umano ng Pinay may patunay daw na kusang sumama sa kanya ang dalaga. At Phil-Mexican na si Jessica Sanchez pasok na sa finale ng American Idol. Ang halaga ng piso nyo ay hatid ng Cebuana Luolier. Pero sigurado ka, ipa-Cebuana! Ang programang ito